Matapos ang nangyaring confrontation ng Char underboss, dito kinanubunagan na nagresulta sa kagustuhan pala nitong makipagkasundo sa Phantom Troop. Ngayon na i-review na natin ang chapter 380 o ang episode 41 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksiyan na natin ang isang nakakagulat at nakakaalarmang worst case scenario na tatapos sa succession contest. At may kita rin natin ang pagkilos ni Illumi, ang nakakabiglang pagkikita at marami pang iba. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Alarm. At nagsimula eksena dito kay Mizystom na nagpapaliwanag sa harapan ng Royal Army na sabing, kailangan nating pag-usapan ngayon ang tungkol sa krimeng nangyari dito sa Black Whale. Specifically, sa nangyayaring pagpatay raw ng maraming tao sa Tier 3. Nalag pa ni Mizystom na since na nasa ikatlong araw pa raw sila ng paglalayag, ay masasabi niya na ang pagpatay ay hindi raw talaga resulta sa sobrang pagka-stress dahil sa tagal ng pananatili dito sa cabin ng Black Whale. Kasi mula raw sa mga forensics reports, investigation, analyzation patungkol sa biktima, suspect at iba pa, ang nangyari ngayon ay isa raw talagang abnormal na sitwasyon na given the circumstances ay salungat na raw talaga sa normal ang nangyaring pagpatay. At marami rang factors na nagpo-point na ang goal ng suspect o kriminal na pumatay ay ang pumatay lang talaga ng tao kasi may mga elemento raw ng isang ritual ang ginagawa ng kriminal na to. Base sa mga salitang lumalabas doon sa bibig ng kriminal ayon sa nasabi ng witness mga kaibigan. At ayon kay Casio, which is ang witness noon mga kaibigan, ay wala raw itong naiintindihan sa mga sinasabi ng kriminal. At base sa mga impormasyon na yan mga kaibigan, ay mataas rin daw ang posibilidad na hindi lang daw isa ang may misyon na pumatay talaga ng marami pang tao, kundi marami sila mga kaibigan ang posibleng mga serial killers mga kaibigan. Na posibleng ang nangyari raw patayan ay connected din daw sa seed urn ceremony ng Kakin, na isang seremonyas para ma-determine kung sino ang susunod na magiging hari ng Kakin. Na nang masabi ni Mizystom ay may kita na natural lamang dito mga kaibigan ang mga sundalo na nakikinig. Sabay pasigaw namang sabi nitong isa na ang lakas daw ng loob nitong si Mizystom na sabihin niya na ibig mo bang sabihin na ang mga prinsipe ang nasa likod nitong patayan? Na walang katotohanan raw ang mga pinagsasabi ngayon ni Mizystom, na hindi nga raw nakakababa sa tier 1 ng mga prinsipe. Ayon pa nitong dalawa na ang labanan sa succession contest ay para lang naman daw sa magkakapatid ng mga prinsipe. Na bakit pa raw nila kailangang idamay pa mga civilians o mga general passengers? Kaya sagot naman ni Mizystom na hindi pa raw siya tapos. Kasi kung ang prinsipe raw ang nasa likod ng lahat ng to, then wala daw problema yan kasi kailangan lang daw nila na mag-set up lang ng isang tao at gagawin nila itong ang salarin kuno sa likod ng patayan. Tumahimik naman dito ang mga sundalo kaya dadagpang paliwanag ni Mizystom na dito raw sa ship na ito na ang Black Whale ay malalaman daw talaga ng lahat kung sino raw talaga ang susunod na magiging hari ng Kakin, na ang taong mamumuno sa bagong kontinente. Malalaman nila yan habang naglalayag pa sila kasi ang labanan sa succession contest ay ang dapat raw talagang i-prioritize habang nasa loob pa sila ng Black Whale, hanggang sa isang prinsipe na lang daw ang matitira. Na ayon pa dito kay Mizystom na ang lahat nga raw na gagawin ng isang prinsipe para sa succession contest na ito ay binibigyan nga raw ng immunity unless na lang kung papatayin nila directly ang kanilang kapwa prinsipe. Kaya dagdag pa ni Mizystom na ang mga kalahok sa succession contest ay nagpopossess daw ng tinatawag na succession immunity bilang kanilang masasabing simbolikong spear sa laban dahil na rin sa kanilang royal privilege. So malaya silang gawin ang halos lahat ng mga bagay mga kaibigan o paraan para manalo kasi may immunity nga raw sila mga kaibigan at nagsisilbi ang simbolikong spear para sa kanila. Pero ang bagay lang na ipinagbabawal dito mga kaibigan na wala talaga silang immunity ay yan ay ang pagpatay sa isang miyembro ng royal family, sapagkat ang pagpatay sa isang royal family ay protected daw ng simbolikong shield dahil pinapatawan daw kasi ang ni sino man napapatay ng isang royalty ng isang death penalty mga kaibigan. At dahil doon sa dalawang bagay na yan mga kaibigan na ang simbolikong spear na may immunity ang mga prinsipe kaya nagagawa nila ang kanilang gusto aside na lang sa pagpatay ng kapwa prinsipe, at ang simbolikong shield sa laban na ito na bawal pumatay ng isang kapwa prinsipe ay mas nagiging common daw dito mga kaibigan ang pag-hire na lang ng tao para pumatay upang makamit ng isang prinsipe ang kanyang kagustuhan mga kaibigan para manalo sa succession contest. Na ayon pa rito kay Mizystom na ang mga uri ng pagpatay na may komisyon in hopes na ang pagpatay ay papabor sa magiging future king ng Kakin ay laganap daw mga kaibigan, at maaaring yan daw
daw talaga ang case ngayon. Pero ang tanong daw kasi dito ay bakit kailangan pa raw nilang pumatay ng mga civilians kung ganon? Ang maaaring sagot daw dyan ay ang sinasagawang seed urn ceremony. Kasi itong seed urn ceremony mga kaibigan ay matagal na rong tumutulong sa mga sinaunang hari pa ng Kakin upang mag-prosper pa sila sa kanilang pamumuno. Kaya natural lang daw para sa kanila ang pagkakaroon ng paniniwala na makaka-receive sila ng isang supernatural na kapangyarihan sa tuwing papatay sila ng tao bilang parte ng kanilang ritual sacrifice. Considering na ang paggawa ng ritual sacrifice ay matagal na rin long tradisyon o kultura throughout the human history. At base sa paniniwalang yan ay para raw sa kriminal dito sa tier 3 na sumunod sa utos ng prinsipe ay hindi raw mahirap na isipin nila na ang taong to ay pumatay ng 20 o 20 katao mga kaibigan para sa paniniwalang yan na magkakaroon siya ng kapangyarihan kung papatay siya ng tao. Mga salitang mas lalo namang nagpatahimik sa mga sundalo na nandirito sa silid. In which ay dagdag pang sabi ni Miss Zystom na ngayon ay pag-uusapan na niya ang tunay na posibleng magiging resulta daw sa problemang ito. Nasabi niya na ang krimen na ito ay magpapatuloy lang daw at mas dadami pa raw ang bilang ng kriminal. At kung pupunta ang sitwasyon sa isang masasabi niyang critical point na raw talaga, itong black whale ay masasabi niyang lulubog daw talaga. Dahil ang pagpapanik ng 200,000 na tao mga kaibigan dito sa loob ng ship ay magdudulot daw talaga ng labis na takot sa lahat. Isang takot daw na magre-resulta ng isang riot. At yan ang worst case scenario na pwedeng mangyari dito mga kaibigan kung magpapatuloy pa itong patayan. Di naman makapaniwala itong mga sundalo sa paliwanag na yan ni Miss Zystom mga kaibigan. Na ayon pa dito kay Miss Zystom na may 2,000 rong guard at royal armies in total dito sa loob ng ship. At gamit ang simpleng kalkulasyon lamang ay ibig sabihin nito na ang isang sundalo ay equivalent pala sa 100 sibilyan. Pero in reality ay may 40% daw pala na bilang ng mga sundalo o guards dito sa tier 1 na ang 40% na yan ay may dami ng 800 kasundalo at guard. Habang sa tier 2 naman ay may naka-assign din naman 600 na soldiers and guards mga kaibigan. At ang 600 at 800 guards and soldiers na yan ay equivalent sa 70% na bilang ng guards and soldiers dito sa buong Black Whale. So ang 70% na yan ay naka-assign lamang dito sa mga mayayaman at royalty na ang tier 4 and 5 ay nakarely lang daw sa mafia para ma-maintain ang kaayusan sa publiko. At dito naman daw sa mga levels na ito mga kaibigan dito sa lower tiers ay ang isang guard o sundalo ay equivalent sa 300 na civilians. Kaya kung sakali mang may mangyari rong masama dyan sa mga level na yan o tiers na yan ay ang mga sundalo naka-assign dito ay wala raw talagang kalaban-laban sa mga tao. Kaya di raw dapat sila na mag-aksaya pa ng panahon kasi kailangan na raw nilang pigilan ang patayan na nangyayari ngayon para matanggal na rin daw ang source ng takot at anxiety ng mga pasahero dito sa loob ng Black Whale. Kung kaya tanong nitong isa na kung ganun ay ano ba raw talaga specifically ang kanilang dapat na gawin ngayon, in which ay sagot naman ni Miss Zystom na ang pinaka-epektibo rong paraan ay mag-take action at isuspend daw ang succession contest pero hindi raw iyan realistic. Kaya ang sunod na mainam na gagawin nila ay ang i-reorganize na lang daw ang Royal Army. And for this ay ipinopropose daw niya na magpadala daw ng 800 kasundalo sa lower tiers. Nasagot naman ng mga sundalo na hindi raw nila pwedeng gawin yan. Kaya na may sagot dito ni Miss Zystom na ang kapalaran daw ng Kakin ang nakasalalay dito. Hindi ito isang threat na kung bibigyan daw nila ng advice ang First Prince Benjamin which is ang head ng National Defense Team ay sigurado raw siya na mag-a-agree daw ang prinsipe na yon sa kanyang proposal. Kasi may sapat na raw silang data at impormasyon sa sitwasyon. Kaya expected na raw na makakagawa sila ng sapat na magandang epekto kung i-execute nila ang kanilang planong to. Sabay tinapos na ni Miss Zystom ang kanyang salita na kung hindi raw nila i-report sa First Prince ang kanilang meeting ngayon o ang kanilang napag-usapan ay ang kanilang napag-usapan mga kaibigan ay mananatili lang din naman sa meeting minutes na naka-record. Kaya sila raw itong mga sundalo ang malalagay lang daw sa problema kung di nila i-report ito. Mga salitang nagpatahimik naman sa mga sundalo. Matapos ang eksenang yan ay makikita rito si Miss Zystom at Botobay na nag-uusap. Nasabi rito ni Miss Zystom na pakiramdam ko na parang binenta ko ang aking kaluluwa sa Diablo. Nasagot naman ni Botobay na ayos lang daw yun. Kasi yun lang daw ang pinakamainam nilang paraan na may paliwanag sa mga sundalo habang itinatago nila ang katotohanan patungkol sa Nen. Kasi kung sakali mang malaman nila na meron palang isang threat na di nila matukoy-tukoy mga kaibigan which is ang Nen, ay masalo lang daw itong magpapapanik sa mga civilians mga kaibigan. At ang pagsabi sa kanila patungkol sa maraming serial killers na may mga superpowers ay mas lalo lang daw magpapalala sa sitwasyon kung isa sa publiko yan. Nadagdag pa ni Botobay na ang ginawa kanina ni Miss Zystom ay nagpa-extend daw talaga o nagpahaba sa fuse ng isang simbolikong bomba na nagre-refer sa worst case scenario na ipinaliwanag kanina ni Miss Zystom mga kaibigan. Kaya ang kailangan na lang daw nilang gawin ngayon ay i-evacuate ang mga tao hanggat sa makakaya nila para ma-defuse daw ang detonator ng simbolikong bomba na yan. Kaya ay isasamon
ihahamon daw niya ang mga association members na nakabantay sa labas ng mga quarters ng bawat prinsipe at sisiguraduhin daw nila ang pagsagawa ng gag order o ang hindi pagsasa publiko patungkol sa kanilang napag-usapan sa meeting. Kasama na dyan ang Kakin officials mga kaibigan na bibigyan ng gag order. Kasi may kutob daw siya na ang fuse sa simbolikong bomba na yan ay mas maiksi pa raw sa inaakala nila. So dapat na mag-take action na raw sila ngayon. Matapos sa eksenang yan ay dito sa loob ng hideout ng Char family ay may kita na pinapasok na rito ni Wang, sina Nobunaga, Finks at Feitan. Nasabi rito ni Wang na iyon daw ang monitor room at may mga cameras daw sila sa mga importanteng spot dito sa hideout. Gaya na lang daw sa room na pinasukan nila ngayon. Matapos niyan ay pinakita naman ni Wang ang CCTV footage ng lalaking nagdala noon ng dugo ang Char warehouse guard na may kita raw dito na sinusubukan sana nitong lalaki na lumabas gamit itong backdoor habang abala itong napapasok sa kanya sa pagtingin sa dugoan na guard. Subalit dahil sa nakalak ang pinto na to ay tumigil na lang daw lalaki at lumabas na lang daw at dumaan sa pinto na pinanggalingan nila kanina. Pero sinigurado raw ng lalaking to na hindi makuhanan ang mukha nito sa security camera. Tanong naman ni Nobunaga na may video ba raw sila sa warehouse. Sagot naman itong lalaki na may isa raw camera lamang na nasa warehouse at yan ay ang nasa entrance. At ngayong araw na to ay bukod daw sa kanilang mga associates ay sina Nobunaga, Finks at Feitan lamang daw ang pumasok dito sa warehouse. Kaya sinabihan naman ni Wang ang lalaki na i-rewind daw ang footage at tignan ng footage kahapon. At the same time ay dapat daw itong gumawa ng list sa lahat ng taong pumasok dito sa warehouse kasi posibleng nakapasok na raw lalaking yon para i-check ang area na to noon. Matapos niya ay pumasok naman sila sa isa pang silid. Nasabi rito ni Wang na itong mga cameras dito ay sinet up na raw noon a day before daw naglayag itong black whale. At ang mga cargo ay inilagay raw dito sa warehouse noon bago pa sinet up ang mga camera. Na kung pumunta raw dito ang lalaking yon dito sa warehouse bilang isang trabahante noon para ilagay ang mga cargos ay posibleng wala raw sa previous coverage ng tape ang lalaking yon. Kaya hindi na raw talaga siya nag-e-expect na makita ang mukha ng lalaking yon sa mga previous footage. Nang masabi yan ni Wang ay ayon naman dito kay Nobunaga na babalik daw talaga ang lalaking yon dito para buksan ang isa pang pintuan. Napatingin naman dito si Wang sa kanya na maya-maya pa may kita rito itong isang nakasaradong pinto. Kaya tinanong ni Wang si Nobunaga kung gusto ba raw nitong makita kung ano ang nasa loob nito. Nasagot naman ni Nobunaga na hindi raw niya hihilingin na tignan ang nasa loob ng libre lang. Kaya how about na in exchange ay ibibigay nila ang ulo ng pumatay sa kanilang warehouse guard. Nasagot naman ni Wang na okay. Maya-maya pa dito naman sa isa pang silid may kita itong mga tauhan ni Wang in which ay sinabihan naman sila ni Wang na simula ngayon itong tatlong to ay kasali na raw sa kanilang rotation. Kaya ay dapat daw nilang turuan sila sa mga basics na gawain dito. Nasagot naman nila na masusunod po. Kaya napakilala na itong supervisor nila na si Chudonke. Tanong naman ni Finks na ilang members ba raw ng Char family ang nakasakay dito sa Black Whale. Nasagot naman ni Chudonke na nasa 250 raw. Pero hindi niya raw alam kung ilan naman ang sa ibang mafia families. Pero sa tingin niya na pare-parehas lang daw sila ng bilang na nakasakay dito. Habang nagsasalita dyan si Chudonke, sa isipan naman nito na grabe raw. Lubos daw ang kanyang pagkabigla na nandirito raw ang mga spiders. Gustong-gusto raw niya sana na magtanong sa kanila pero baka magsiset daw siya ng bad example sa kanyang mga tagasunod. Kaya ay dapat na maghanap raw siya ng paraan na makausap sina Finks one by one. Na baka'y magpapa-autograph pa nga raw siya kung sakali. Kasabay niyan ay sinabihan naman ni Chudonke sina Finks na may mga ready-to-eat meals daw dito pero pwede naman daw silang magbayad para pumunta sa dining hall sa tier 4 kung gusto nila ng mas maayos pa na pagkain. Matapos niyan ay dito na ipinakita ang lokasyon ng mga spiders at ilan sa mga zodiacs at mafia families dito sa buong Black Whale mga kaibigan. Nasa tier 5 may kita sina Wang, Nobunaga at Finks na nasa Char family office habang si Feita naman ay bumalik sa warehouse. Si Franklin ay nakatambay lang dito sa central dining hall at itong si Machi naman ay nasa standard cabin nitong tier 5. Dito naman sa tier 4 ay ang underboss ng CU family na si Hindrig ay kasalukuyang nasa office ng CU family. Sina Krolo, Bonolenov at Shizuko naman ay nasa central passage o daanan papapuntang tier 4 and 5. Kasunod niyan ay sa tier 3 may kita si Luini na nasa Haley family office. Sina Chida naman, Lyorio at Jel ay nasa medical ward ng tier 3 na merong nasa central hospital at meron rin nasa medical institute sa ngayon. Habang sina Mizais, Tomboto, Pion, Clark at Ginta naman ay kasalukuyang nasa tier 3 na political ward. Ang iba naman ay naka-assign sa political and legal enforcement agencies. Ang iba ay nasa police station at Royal Army Office. Sa observation deck naman ng tier 3 ay may kita ang dalawang Zoldyck na sina Illumi at Kaloto habang nagpapanggap na witness na si Cashew ay nasa standard cabin naman ng tier 3. So yan ang current location nila mga kaibigan at ayon dito na ito na raw ang day 4 ng paglalayag 10 AM na. Kasunod yan ay inanunsyo naman sa speakers na may nagtatago raw na tao rito mga kaibigan na hinahanap ng military dito sa loob ng ship na may dala-dala daw deadly weapon ng taong yon. Kaya dapat na ang lahat na nandirito ay manatili daw sa kanilang cabin at panatiliing nakasarado ang kanilang pinto hanggat sa wala pa raw
parang instructions na pwede na itong buksan muli. Ang oras daw ng pagkain ay nakaschedule naman daw dito by area at ang military daw ang mag-e-escort sa kanila. Kaya inuulit daw nila na dapat ang lahat ay manatili raw sa mga cabins nila. Kasunod niyan ay may kita si Botobay na nagbigay na ng order na i-check na ang buong tier 3 na dapat na i-search nila ng mabuti ang bawat rooms at sulok nito. Na kung may taong suspicious ay dapat daw na-expose nila kaagad ito. At dapat na i-detain daw nila ang kahit ni sino na walang ID at ticket, kahit bata pa raw yan. Kasabay niyan ay patuloy pa rin ang announcement na dapat na mag-cooperate daw ang lahat. May kita naman dito ang bawat sundalo mga kaibigan na sinesearch talaga ang bawat rooms hanggang sa umabot sila dito sa observation deck, in which ay maririnig dito ang sumisigaw na sundalo na wikang, "Hoy, itaas mo ang iyong mga kamay," at dapat na dahan-dahan daw ang mga to na humarap dito sa kanila. Na hindi ba raw narinig ng mga to ang inanunsyong emergency? Nasagot naman itong si Kalo to kasama itong si Illumi mga kaibigan, natulog raw sila nung nangyari ang pag-anunsyo. So itong dalawa pala ang sinita ngayon ng mga sundalo, kaya na may hiningi na nitong isang sundalo ang ID ticket nila. Nasabi naman ni Illumi na nasa kanyang bulsa raw ito. Kaya kinuha na ito ng sundalo, subalit laking gulat niya na nakita niya ang ID ticket nito mga kaibigan, kaya sabi niya rito na paumanhin. Pero ano rong ginagawa ng isang VVIP dito sa tier 3? Nasagot naman ni Illumi na tungkol daw sa business. Kaya sabi pa nitong sundalo na with all due respect daw, ang ID raw na ito ay isa naman daw all access. Subalit dahil doon sa pina-impose na martial law ngayon, ang daanan papapunta sa tier 2 and 3 ay isasarado raw, na posibleng panatiliin nga ito nakasarado hanggang sa kung kailan magtatagal ang kanilang paglalayag. Kaya sabi pa niya na pwede raw niyang i-escort sila sa upper floors. Subalit sabi naman ni Illumi na dito lang daw sila. Nagtaka naman itong sundalo, kaya dadab pa rito ni Illumi na sinabihan na kita na naparito kami para sa business purposes daw. Kaya ay mananatili lang daw sila dito sa tier 3. Na nang sasagot pa sana itong sundalo ay bigla namang may nagsalita na sabing Corporal Missouri. At ang nagsasalita ngayon na dumating na rin ay sina Botobay at Mizai Storm. Nasabi dito ni Botobay na itong kausap niya ngayon ay isa rong hunter. Sagot naman ni Missouri na opo. Mararamdaman naman dito mga kaibigan ang tensyon sa pagkikita ni na Illumi at Kaloto dito sa mga Zodiacs. Kaya tinanong naman ni Mizai Storm si Illumi kung nandirito ba raw ang mga spiders sa loob ng ship. Sagot naman ni Illumi na oo, ang lahat daw ay nandito. Nang masabi ni Illumi, sinabihan naman siya dito ni Kaloto na kuya. Kasi binunyag kagad ni Illumi mga kaibigan na nandirito ang lahat ng spiders, kaya sabi naman dito ni Illumi na oh, napakaanis ko naman. Sumagot lang daw siya sa itinanong sa kanya. Pero humingi siya rito ng paumanhin kay Mizai Storm na yun na lang daw, hanggang doon na lang daw ang kanyang pwedeng maibabahagi sa kanila. Kasi may confidential agreement daw siyang pinasukan. Nasabi naman ni Mizai Storm na ayos lang daw. Pero ang pananatili raw ngayon ni na Illumi sa kanilang quarters ay mandatory raw talaga sa ngayon. Na ang mga walang valid na room numbers ay madedetain daw talaga. Kaya ang pag-register daw sa ID ni Illumi sa isang room dito sa tier 3 ay kinakailangan daw para pwede silang manatili rito. Kaya bibigyan na lang daw nila itong sina Illumi ng room sa Central Police Station. Nasagot naman ni Illumi na sure at prefer daw niya ang isang cell na may shower sana. Paliwanag naman ni Mizai Storm na hindi naman kayo aarestuhin. Kaya mabibigyan daw sina Illumi ng isang room na kapareho sa dorm na kung nasan itong mga Zodiacs mga kaibigan. Pero unfortunately, common daw ang bathroom doon na ginagamit ng mga police officers. Kaya ay magtyaga-tyaga na lang daw muna sila. Wala namang komento sina Illumi dito mga kaibigan at sumunod na sila dito kina Mizai Storm. Habang sa isipan naman ni Mizai Storm ay sabi pa niya na alam raw nila noon na itong si Kaloto ay sumali raw sa Spiders, pero ang news na sumali din pala itong eldest brother ng magkakapatid na Zoldyck dito sa Spiders ay nakakabigla raw talaga. Na ano raw kaya ang pinaplano ng mga to, na nakakabahala raw ang presence ng mga Zoldyck at Spiders dito. Pero hindi raw niya pwedeng ipaalam ang lahat ng to kay Kurapika na nandirito pala ang mga Spiders. Kasi ang problema patungkol sa Nenbis, ang mga complicated na mga nangyayari ngayon sa pagitan ng mga prinsipe at lahat ng yan ay mahirap daw talagang i-handle. Na kung sasabihin pa niya kay Kurapika, ang kanya na-discovery ngayon ay magsisilbi pa raw itong distraction kay Kurapika, na isang distraction na mas magpapalala pa raw ng husto sa sitwasyon ni Kurapika. Naayon pa rito kay Mizai Storm na posible ba raw na ang mga Spiders ay nandirito para magiganti kay Kurapika. Kasunod yan ay may kita naman na sumama na sina Illumi kay Botobay. Naayon pa sa isipan ni Mizai Storm na naging kasabayan daw ni Kurapika itong si Illumi noon na naging hunter. Na kung alam daw ng Spiders ngayon na isang hunter pala si Kurapika, then posible ba raw na naparito ang mga Phantom Troop sa Black Whale dahil sa impormasyon na yan? Kaya nagdadalawang isip rito si Mizai Storm kung kailangan pa ba niyang sabihin ang lahat ng to kay Kurapika. Maya-maya pa may isang lalaki naman ang tumawag kay Mizai Storm at lumapit dito sa kanya na may ibinulong ito sa kanya mga kaibigan na sabing may nakita raw silang isang taong walang ID dito sa tier 3. Pero may isa raw problema dito. Natanong naman ni Mizai Storm na ano iyan. Matapos masabi ng lalaki kung ano ang problema, ay dito naman nabigla si Mizai Storm na wikang ano? Kaya ay sinabihan na ni Mizai Storm sina Botobay at Ginta na sila na lang daw muna ang in charge dito kina Illumi dahil babalik daw muna siya sa HQ. May kita naman na nagmamadali ngayon itong si Mizai Storm habang tinatanong niya itong lalaki kung ligtas ba raw ang babae
babaeng yon na nakita nila na walang ID. Na sagot naman ng lalaki na oo, nirestrict daw nila ang access na pwedeng makalapit ang mga tao sa babaeng to. Pero marami raw kasi sa mga sundalo ang nakakakilala sa taong yan. Kaya sabi naman ni Zystom na dapat na mag-impose daw ngayon ng gag order at ilagay daw muna under custody ang mga nakakita sa taong to. Maya-maya pa ay nakapasok na sila sa silid na kung saan isinecure itong tao, mga kaibigan, at dito na siya nilapitan ni Zystom at sinabihan na ayos na po ang lahat. Pero niyo po ba kaming tulungan na ipaliwanag dito sa amin kung ano po ang nangyari, mahal na prinsipe Fujitsu? So ang nadiscover dito, mga kaibigan, na walang ID sa tier 3 ay walang iba kundi ang 11th prince pala na si Fujitsu. So mula sa tier 1 ay bigla itong napunta sa tier 3 at parang alam na natin kung ano talaga ang nangyari, mga kaibigan. At napunta pa siya sa tier 3 dito pa sa moment na naalarma na ang lahat sa nangyaring patayan. So grabe, ano kaya ang rason sa kung bakit napunta itong prinsipe dito at ano kaya ang susunod na mangyayari, mga kaibigan, gayong naalarma na ang lahat. Kaya na may abangan yung susunod na chapter sapagkat makikita na natin ang tunay na nangyari kay 11th Prince Fujitsu, kung bakit siya napunta rito, ang pagkilos ng sundalo ni Benjamin na magpapamalas sa napakalakas nitong Nen, at marami pang ibang matitinding eksena ang ating masasaksihan sa susunod, kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, kinagat a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin para maging updated rin kayo sa mga ganitong klaseng videos, anime news, and updates outside sa YouTube. Maraming salamat and see you guys again on my next video.